felt uneasy after the formal turnover of the CEO position from Clint. The night became dull. The man beside me, talking and laughing with my cousins, is now a completely different person. Hinuhuli ko ang mga mata ni Clyde, pero wala itong ginagawa kundi ang umiwas at busy sa kakabakod kay Danny. That by the way, I think of his girl now. Clint was busy with Malia. By the way, he found her in a secluded area of Mindoro. I don't know how he manages 2 different companies at the same time. It was more or less 2 years. Kanina ko pa hinahanap si Christian para linawin ang sinabi niya, pero hindi ko siya makita sa buong venue. Our guests were busy talking with their fears. Of course, they were talking about business, or the latest in all, or someone else's life. Leander, magbabanyo lang ako. Paalam ko sa kanya kasi nakapulupot ang kamay niya sa aking bewang. My mom and mama raised their eyebrows. Kita ko pang pag-iling niya. Pilit akong ngumiti. Samahan na kita, Han, he said sweetly. Wag na, Han. Saglit lang naman ako. Lalo kong pinalambing ang aking boses. Lumapad ang ngiti niya ng ginamit kong endearment niya sa akin. I need to find Christian. He knows something. Hindi ako nagpunta sa comfort room. Pagko sinanap ko si Christian. Sa katabi ng CR may isang function room na hindi ginagamit. May naulinigan akong may nagsasalita sa loob. Pumihit ako sa kabilang dulo dahil boses ni Christian yung naririnig ko at isang babae. You should tell her the truth, Chris, before it is too late. I should have protected what's mine. Napatakip ako ng aking bibig. Hindi ko alam kung sinong pinag-uusapan nila. Pero ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Malakas ang kutob kong may kinalaman yun sa akin. I wanted to, but he threatened my company. Buwaltang sagot ni Chris. Akma akong tatayo para lapitan sila. Nang pumulupot sa bewang ang mainit na braso. Leander? Han, this is not the comfort room. Mahinang bulong niya sa punong tenga ko. I heard someone whispering. Nauutal kong sagot. Lalong lumakas ang tibok ng puso ko. I miss you already. Can I at least taste those sweet lips of yours, Han? Malanding paalam nito. Sabay pihit sa akin paharap sa kanya. He devoured my lips tenderly and sweetly. Ramdam kong init na lumulukob sa akin nang isang pako ni Leander sa mesa at walang habas na ginalugad ang loob ng bibig ko. Sinabayan ko yon ng ganoong intensidad at nagpainit sa aking katawan. Ramdam ko ang kakaibang sensasyon na dumadaloy sa akin. You're so beautiful, Han. Dinig kong mahinang ungol niya. Sabay baba sa aking tube gown. Naging blanco ang aking utak. Kinagat ko ang aking pang-ibabang labi para walang umalpas na ungol. Walang ano-ano itinaas ni Leander ang aking mahabang gown at walang babalang pinunit ang aking panloob. Nanlaki ang mga mata ko. I want more. Paungol kong hiling sa kanya. Hindi ko alam kung saan ako kakapit. Nanginginig ang aking mga hita. Wala na ang lahat ng inhibisasyon ko sa aking katawan. Napalitan na yun ng matinding pagnanasa na gustong kumawala sa aking puson. Napapamura na ako. Binabaliw ako ni Leander. Don't stop, Han. Taas baba lang ang ulo niya. Hanggang sa maramdaman kong rurok ng kaligayahan na ipinalasap ni Leander. Turn around, Han. Pinadapa ako ni Leander sa ibabaw ng mesa. Wala na akong pakialam kung may makarinig sa amin sa madilim na bahaging ito ng function room. As he advances and claims me from behind, natakpan ko ang aking bibig. I felt pain and pleasure at the same time. Malakas ang kapit ko sa magkabilang dulo ng mesa. Mahigpit naman ang kapit ni Leander sa aking balakang. Punong-puno ang aking pakiramdam. Hindi pa ito makontento. Hinawakan niya ako sa aking balikat. Binubulong ni Leander ang kanyang ungol sa aking tenga. Nalalong nagpatindi sa aking pagnanasa. Nakababaliw sa pakiramdam. Napaungol ako ng malakas. Ilang sandali naramdaman ko na lang ang paninigas ng aking hita. Akala ko matatapos na si Leander doon. Agad siyang umupo sa silyang naroroon. Ride me, Han, please. Hindi ko maaninag ang mukha niya, pero sinunod ko siya. Itinaas ko ang aking mahabang gown at iginaya niya ako paupo sa kanya. Madiing na pamura si Leander. Hinila ni Leander ang aking batok para halikan ako. I was filled with lustful desire, pain and pleasure. What we are doing is so addictive and I don't want to stop. Paanas ang aking ungol sa kanya. He claimed my lips as he pressed me down harder. Basang-basa kami ng pawis pareho.
Pumasok ako sa pinakadulong banyo. Hindi ko kayang lumabas na ganito ang aking itsura. Magkahawak kaming kamay ni Leander patungo doon. Pumasok ako sa pambabaeng banyo. Agad akong pumasok sa cubicle dahil ramdam na ramdam kong aking kalagkitan doon. Nang makapaglinis na ako, lumabas ako ng cubicle at naghugas ng kamay. Laking pasasalamat ko walang tao. Wala ang damit panloob ko. Nagpunas ako ng pawis. Buti na lang kiss at smog-proof ang aking makeup. Nag-touch up lang ako ng loose powder para hindi oily ang aking muka. Nagwisik din ako ng pabango. Pero ang nakakainis, wala akong panloob dahil sa sinira ni Leander. Napaka-uncomfortable ng aking pakiramdam. Nang masiguro kong aking sarili, lumabas ako ng banyo. Naghihintay na si Leander sa labas. Sinamaan ko siya ng tingin. Bakit mo kasi kailangan sirain yun? Mahinang singhal ko sa kanya. Tinawanan lang ako at pinulupot ang kamay niya sa aking bewang. Sabay kaming lumabas ng bakanting function room na akala mo walang kababalaghang nangyari. So, I can take you anytime I want. Malanding bulong niya sa aking tenga. Siniko ko siya pero binaliwala lang yon at tinawanan lang ako. Umupo kami ni Leander sa mesa ni na Clint at Clyde. Where have you been? Bulong ni Danny nang nakaupo ako sa tabi niya. Nasa kaliwang bahagi ko si Leander na nakapatong ang kamay sa aking hita at pinisil iyon na siyang nagpakislot sa akin. Kinurot ko ang kamay niyang yon pero unti-unting umakyat ang kamay niya papalapit sa aking singit. Parang nagpaplano pang walang iya. Are you okay, Kara? You're warm. May sakit ka ba? Sabay hipo ni Danny sa noo ko. Yeah, I am okay. Medyo masama ang pakiramdam ko. Pagsisinungaling sa kanya. Clyde, I think Kara is sick. Agad tumayo si Clyde para sa latin ng noo ko. Si Leander biglang sumeryoso. Take this. Sabay lahat ng gamot sa harapan ko. Agad kong kinuha yon para wala nang maraming tanong. Ayokong malaman nila na kaya ako mainit dahil kakatapos lang namin ni Leander magpakasasa sa kaligayahan. Napadako ang aming mga mata sa kakapasok lang ng mga bisita. My two brothers, a Rembrandt and Ryder. Kasama nitong mag-asawang Kendra at ang Italianong kabiyak. Kita kong napatayo si Mommy, ngunit hinila siya ni Mama paupo ulit. Binundol ako ng kaba. Agad akong napatayo at nakatutok ang aking mata sa kasama ni Clint. Kara, babala nito. Napatingin ako sa kanya. Calm down. Maagap kong tugon. Napataas ang kilay ko. You must be Malia. Lumapit ako sa kanya. Nahihiya siyang ngumiti at tumayo. I am Clint's cousin. Kara Villapuerte. Nakangiting saad ko sa kanya. Malia nga pala. Kaibigan ni Clint. Napataas ang kilay ko. Friend? Hindi ko alam na kaibigan palang turing sa'yo ng pinsan ko. Kung makabakod sa'yo, akala mo meron kayo. Kita kong namulang mukha ni Malia. Kara, banta ni Clint, pero ngumisi lang ako. It is still unclear to me the exact details of their story. However, alam ko lang nawawala si Malia noon at nakita ni Clint recently. Welcome to the family, Malia. Hinalikan ko siya sa pisngi at magalang na nagpaalam nang makita ko na patungo si Kendra kina Mommy. Namatay ang music at bulong-bulungan na ang naririnig ko. Kendra was elegant, no doubt. Her beauty stands out. Inalis ako ng bahagya ang gown ko para mabilis akong makarating sa pwesto ni na Mama. Nalilisik ang mga mata ng dalawa. Kendra wants her vengeance for everyone's involvement in Christina's death. And my mom in some ways was an accessory to what Romulo wanted her to do. Well. Kendra claps her hand while slowly walking towards my mom's position. Tumigil siya ilang dangkal mula kina Mama. Tumayo ako sa gilid ni Mom and holding her hand tightly. Ladies and gentlemen, did you know this woman who is self-entitled, conceited, and the certified mistress of history? Malakas na anunsyo ni Kendra. Don't, banta ko sa kanya. Malutong lang na halakak ang sagot niya sa banta ko. Kung hindi inagaw ng mami mo si Darius, buhay pa sana ang kapatid ko. Kung hindi inakit ng malanding mami mo si Darius, sana hindi siya magawang dukutin ang hayop mong ama. Maniningil ako ng mahal, Elizabeth. Maanghang na salita ang binitawan ni Kendra. I clapped my hands a few times. I looked straight into her eyes.
Are you invited to crash my party? What comes around goes around, isn't it, Kendra? Would you like me to lay down my cards for you? Ang maangas at galit niyang mukha kanina'y napalitan ng pagkabahala. There you go, Kendra. Will I start from the beginning or at the latest? Lumapit ako sa gilid niya at bumulong. Did anyone know you're screwing your brother-in-law? Ramdam kong paninigas ng katawan niya. I stepped backwards. Sinilip kong reaksyon ng mukha niya. Then my information was confirmed. Would you like me to broadcast that? I'm waiting, Kendra. Hindi ito sumagot. Alright. Then back to the past. It is. Umatras pa ako para makita ako ng lahat. I will not allow anyone to humiliate my mom in front of me or anyone else after what she's been through. Nabulag lang siya sa pag-ibig niya kay Darius. Ladies and gentlemen, let us all welcome the heiress to the throne. Soon to be dethroned, Mr. Arif Lombardi Sr. Kita kong nanlalaking mga mata ni Kendra. Kita ko rin ang pagkalito sa mukha ng asawa ni Kendra na si Arif. Isang mahigpit na kamay ang humawak sa braso ko. It was Ryder. Ngumisi ako sa kanya. Hey brother. Kara, don't do this. Pabulong na nakikiusap na sabi niya sa akin. Alisin mo sila dito, Ryder. Or you can't stop me. Hindi ko na namalayan na nakatayo na si Clyde at Clint sa tabi ko. Kara, it was Clint. Don't even think about it, Clint. Marahas kong iwinaksi ang aking braso mula sa kanila and walked out of that venue. Para akong sinasakal, hindi ako makahinga. Kara, I ignored Leander. I am sure what happened a while ago will ruin my mom's reputation. I have to protect her. This is the way I can redeem myself for her. I called everyone I knew to handle the situation. I called Brylon. Clean up this mess, Bry, please. Agad kong saad sa kanya pagkasagot niya ng tawag ko. Humugot lang siya ng buntong hininga. He knew what would happen in a few clicks on his computer. This is expensive, Kara. Tumango ako kahit wala sa harapan ko. Consider this one done. Nakahinga ako kahit paano. Dumiretso ako sa elevator. Pumunta ako sa rooftop. This is the quiet place I want to be. Umupo ako sa pinaka-edge. Nakahawak ako sa railings. Tumingala ako para bumalik ang luha sa aking mga mata. Napakagat ako sa aking pang-ibabang labi. Please, hon. Don't think about jumping. Please, I'll be begging you. Napakunot ako ng noo. That baritone voice though. I am planning to kill myself by jumping? No way. Ang pangit ko kaya nun kapag titingnan ako ng mga kaibigan ko sa kabaong. Basag ang bungo. My brain will scatter on the floor. Lasog-lasog ang mga buto ko. I can't imagine myself committing such a horrific act. Kahit naman masama ang ugali ko, hindi naman pumasok sa isip kong magpakamatay. Ilang hakbang ni Leander ang aming distansya at niyakap niya ako mula sa likuran at ibinaba ako. What the hell are you thinking? Galit niyang tanong, pero puno naman ng pag-aalala ang abuhin niyang mga mata. Ngumiti ako at pinisil ang ilong niya. Alam ko naman na mahal mo ko, pero wag naman masyadong obvious kasi kinikilig ako. Banat ko sa kanya, and there he laughs. Sinapo niya ang mukha ko. It was quick, but the warmth of it made me fall for him even more. Tinakot mo ko, Han. Bigla siyang sumeryoso. Hinila ko siya sa bench at umupo kami doon. Sumandal ako sa balikat niya at tumingala saglit para tingnan ang mga bituin. Alam mo, siguro masasakal kita kapag nakipagbangasan ako kay Kendra kanina. Tapos natanggal ang gown ko wala pa naman akong panloob. Singhal ko sa kanya. Tumawa ito ng bahagya at lumapat sa ulo kong labi niya. Sabay dukot sa bulsa niya ng underwear ko. This? Pinaikot niya yun sa kanyang hintuturo at tinawanan ako. Hinablot ko yun pero maagap niyang iniwas. Akin na nga, walang niya ka.